para ma-encourage kayo magpakulay o kung ano pa man. Yan o appreciation lang natin sa mga kababayan natin na talagang grabe, araw, umaga, hapon, magdamag. Talagang matindi yung pagsuporta nila, di ba? Maraming salamat to sa mga nagpapakulay. Umpisa nung nating ating talakayan dito sa report ng UNTV. Ito pa rin mga kababayan, itong si itong si Princess Abante, ano ho siya ngayon? Mainit ho siya sa social media. Pero naaawa ako dito kay Claire Castro. Parang nagiging ano na siya, hindi na siya relevant. Yung tipong yung spotlight napunta lahat dito kay Princess Abante. Di ba dati mayat maya. Di ba si Claire Castro ang paksa sa social media. Ngayon iba na. Ang paksa na sa social media si Princess Abante na. Ito, report ng UNTV. Matindi ito mga kababayan. Si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro Nako. kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Nako, matindi ho yung mga banat na yun itong si Senator Jingo Estrada. Yun kasi problema dito kay Princess Abante, wala na hong ginawa kundi pumutak ng pumutak. Kaya ngayon, yan. Nakita niya na ho ang katapat niya dito sa mga senador. Ang daming pwedeng kantiin, di ba? Ang daming pwedeng banatan. Napagdiskitahan mo pa talaga itong mga senador na to. Hindi ka sasantuhin ng mga to, Princess Abante. Yun sigurado. Tinawag na sinungaling ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada si Attorney Princess Abante, spokesperson ng House of Representatives. Ito ay matapos sabihin ni Abante na pinatay ng Senado ang 200 peso wage hike bill na ipinasa ng Kamara ilang araw bago magtapos ang 19th Congress. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. This is not the end. Hindi bariya ang kailangan ng mga manggagawa. Ang kailangan nila, sahod na makatao, sahod na makatarungan. The House stands with labor and we will keep fighting. Paliwanag Yun ang problema ho natin Yung akala ho natin talagang bumabaling sa mga manggagawa itong administrasyon, itong mga taga-House of Representatives. Isipin niyo ho ito mga kababayan, sa dami ng perang pinakawalan nila dyan sa akap na yan. Kung, di ba, ang dami ho nilang sinayang na oras sa pamimigay ng ayuda, kung paano talagang maipamigay ang mga ayuda na yan. Bakit hindi ho yan ang pinag-usapan nila? Pagpasok ng administrasyon, kung talagang mahal nila manggagawa, yun ang problema dito. Huwag ho tayong basta-basta magpabola sa mga sinasabi ng mga politikong kagaya nitong si Princess Abante. Kagaya na sinasabi nitong si Martin Romualdez. Kasi lahat na lumalabas sa bunganga niyang si Princess Abante, tambalus-luso lahat yan. Lahat ng paninirang ginagawa ngayon sa Senado, nag-aaway-aaway na kumbaga talagang tahasan ng nagbibirahan itong lower at upper chamber dahil sa usapin ng sweldo. Pero again, balik ho tayo kung ano nga ba ang dahilan kung bakit napakababang magpasweldo ng mga kapitalista sa Pilipinas, yung mga businessman, mga business owner. Ang dahilan ho dyan, walang kompetensya. Yung ating mga masisipag na manggagawa, mga bayaning manggagawa, kumbaga linagay tayo doon sa sitwasyon na wala nang mapagpipilian yung ating mga manggagawa at kalaunan maisipan na lang na mag-abroad. Yun yung mga kababayan kung bakit hindi pinapaganda ang mga oportunidad sa Pilipinas, hindi pinapapasok ang mga dayuang mamumuhunan dito ng administrasyon na to, di ba? Dahil para yung ating mga kababayan mga ibang bansa at magpadala ng dolyar. Yun mga kababayan. Marami pang kadahilanan itong bangang administration na to kung bakit hindi nila prioridad ang mga ordinaryong Pilipino. Hindi nila prioridad na magkaroon ng mga magagandang trabaho. Kasi kung prioridad nyo, ang pinakauna nyo susolusyonan dyan, sige, umpisahan natin ang pagsasaayos ng trabaho sa pag-aaral kung paano mabawasan ng korupsyon sa Pilipinas. Kasi pag nabawasan ng korupsyon, kahit pa paano maiinganyo ang mga mamumuhunan na pumasok sa Pilipinas. Kasi di pa sila nakakapasok, baka tumatawag pa lang sila, kinukutogan na sila. Korupsyon. Pangalawa, peace and order. Marami hong problema to. Hindi ibig sabihin, tinaas na ang sweldo ng mga manggagawa, bubuti na ang kalagayan ng ating mga kababayan na manggagawa. Hindi ho ganun yun. Sasabay lang ho ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Hindi ho naman pwedeng, negosyante nga lang naman, puro palugin na lang sila. Mangyayari, baka magsara pa yung iba dyan
Di ba? O, Ni tuloy. Estrada noong nakaraang taon pa na ipasa sa Senado ang legislated wage hike bill. Ngunit nitong nakaraang linggo lang ito pumasa sa Kamara kung kailan gipit na sa oras upang magsagawa ng Bicameral Conference Committee meeting para pag-usapan ang magkaibang bersyon ng dalawang kapulungan. Una-una, yung spokesperson ng House, si Princess Abante, Yeah. she should do a lot of research first before opening her mouth. Una-una, sinabi niya the Senate killed the wage hike, the legislated wage hike bill. That is not true. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning Senate DA. Nako. How can we do that? Budol Tutol din talaga, si no? Estrada na i-adapt ang bersyon ng Kamara na 200 pisong aumento. Halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawalan ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Nako. Mag-isip muna sila bago sila. Isip. Para naman kay Senate President Hindi na sinama yung putak siya ng putak. Yan ang problema diyan kay Princess Abante. Sa bagay, yan, kumbaga, sabi siguro nitong si Claire Castro, lagi na lang ako nagtitrending. Ikaw muna ngayon. Francis Chis Escudero, ang pahayag na ito ng Kamara ay isang karaniwang halimbawa ng pagpapasa ng pananagutan. Nauna na rin itong kinuwestiyon kung bakit kung kailan huli na ay saka ipapasa at sasabihin na dinidelay ng Senado na wala ng oras para pag-usapan at pag-aralan ng magkaibang bersyon. Talaga bang ganito na ang gagawin ninyo? Yung impeachment pinadala nyo huling araw na lang ng sesyon namin. Ito ganun din, huling mga araw ng sesyon namin. Tapos ayan na naman kayo, mamadaliin nyo na naman kami na parang kami ang may kasalanan. Sinagot naman ni Senador Joel Villanueva ang issue na ayaw umano makipag-usap ng Senado. Aniya, hinikayat niya ang House Conferees na i-adapt ang 100 pesos na bersyon ng Senado sa gitna ng limitadong oras na nalalabi para pag-usapan nila ang issue. Ngunit hindi anya nag-abala ang House spokesperson na konsultahin ang House Conferees bago maglabas ng mga malisyosong pahayag. Paliwanag ni Senador Villanueva, kasama niya si Senador Escudero na nakipag-usap sa mga House Conferees at muling inihayag ang kanyang apila na tinanggap pa ng mga miyembro ng Kamara. Ngunit sa halip na aksyonan ng apila ng senador, sinabi ni Villanueva na ipinadala nila ang kopya ng aprobadong bersyon ng Kamara isang araw bago ang huling sesyon ng Senado. Lubang ikinadismaya naman ni Senador Juan Miguel Mix Zubiri ang bigong pagpapasa ng wage hike bill para sa mga manggagawang Pilipino. Nagulat pa ito nang matanggal ang kanyang pangalan sa mga lalahok sa BICAM para sa naturang panukala bilang siya ang principal author at co-sponsor ng 100 pesos wage hike bill sa Senado. So for the record, tumayo po ako at nag-insist na maisama po ako sa BICAM bilang author at co-sponsor. I had to take the floor just to be heard. It was only after I spoke at nagsalita po ako doon na thankfully isinama nila ako sa BICAM. Pero kahit na nakasama ako, wala pa rin nangyaring BICAM meeting. Kahit isa, wala. Muli namang binigyan diin ng Malacanang na hindi tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang dagdag sahod. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mayroon lamang mga proseso na dapat sundin para sa pagbibigay ng aumento sa mga manggagawa. Diktador ba ang Pangulong Marcos Jr.? Nako. Hindi naman po. Hayaan na lang po muna natin na usapin na yan sa Kongreso at ang Pangulo naman po ay hindi tutol sa increase sa wage hike. Dahil ito po naman ay makakabuti sa mga manggagawa. Ayun o mga kababayan, yun hong tayo nito. Hindi na pinaabot kay Marcos Jr. Pero ang ano ho niya, ng kabuuan niya, ayaw din ho na umabot sa Malacanang. Ang ano na yan, kakatayin siya ng mga kaibigan niyang tycoons. Diba? Kakatayin ho niya yung mga mayayaman niyang kaibigan. Diba? Patataasin mo yung sweldo ng mga manggagawa. Diba? Paano yung kita namin? Hindi kaya malabo hong mangyari yung ano na yan, yung sinasabi nila na yan na tataasan na sweldo. Ano ho yan, maraming maglalabi dyan.
Maraming maglalabi dyan. Buti pa, ipanawagan natin, matanggal parusang bitay sa mga kurakot sa Pilipinas. Yun o, panawagan natin. Kasi pagka nabawasan ng korupsyon, ito ho, 100% to mga kababayan. Kahit pa igiginhawa ang buhay na siyambay ng Pilipino. Pero kahit ano pang taas natin sa sweldo, kung mayat-mayat tumataas din ang presyo ng mga pangunahing bilihin, ang mangyayari parang it's sa tayo yan. Tataas ang sweldo mo, tataas ang pangunahing bilihin. Okay lang ho na mababa ang sweldo kung mura ang mga bilihin eh. 'Di ba? Okay lang ho yun eh. Kaso ang problema di na tumataas ang sweldo, yung pangunahing bilihin, patuloy ang pag-alagwa. Ngayon, pagka tinaas natin ang pangunahing ang sweldo, anong papasok sa utak nitong mga mamumuhunan na to? Natural, tataasin din nila yung kanilang kung ano mang serbisyo kaya produktong ibinibenta nila, di ba? Hindi, ano ho yan? Manawagan tayo na gurgurin lahat ng kurakot sa pamahalaan matapos ang kawalangyaan nitong mga politiko na to. Hindi na nabusog sa pera. Nakanantokwa, nagsilakihan na lang ang mga tiyan nila sa kakanakaw sa pera ng sambayan ng Pilipino, di ba? Pagka namigay pa ng pera yung mga yan, kala mo, pagmamay-ari nila. Imbis na yung pera na yon, gawing kapakipakinabang para mapaunlad ang ekonomiya ng Pilipinas, anong ginawa nila? Namili sila ng boto, pinamili na lang ng boto. Ngayon, umaasa tayo na bubuting kalagayan ng Pilipinas. Bago ho tayo manawagan ng kung ano pa man, ang number one ho dito, korupsyon. At hindi yung korupsyon 125 million Yung tipong ipapako natin sa krus, yung isang ale na kung saan yung mga ebidensya, yung mga aligasyon sa kanya, gawa-gawa ng mga dambuhalang magnanakaw dito sa bansa na to. Pinapako natin sa krus itong si Vice President Sara Duterte dyan sa 125 million. Pero yung bilyong-bilyong winawaldas, bilyong-bilyong linanakaw ng mga taga sa Malacanang, yung mga nasa House of Representatives, tahimik tayo, ganon? Hindi naman pwede yan. Diba? Sagaa, dyan sa kulang-kulang na BICAM. Anong naging basehan nila doon sa pasingit-singit nila dyan sa BICAM report na yan? Diyan sa flood control, bilyon ho pinag-uusapan natin dyan. Baka isang dike pa lang, isang dike pa lang, isang sapa pa lang, daang milyon na ho pinag-uusapan dyan. Yung paghuhukay sa mga ilog. Diba? Akala nyo ho ba, ano yan? Mahal ho yan. Yung pagdedredge kung tawagin nila, yung dredging. O magdedredge sila ng 2 araw. O magpe-press release sila. O ilog Pasig. O yung kung anumang ilog yan, i-dredge nila, palalalimin nila. 2 araw lang yun. Tapos ang mangyayari, inarkila lang nila yung mga equipment. Hindi naman talaga doon sa mga nanalong bidder. Isa lang ang nananalo, yung mga nakaupong politiko. Pambihira, oo. Yan ang problema natin, korupsyon. Korupsyon ho talaga. Number 1 yan kung bakit mataas ang pangunahing bilihin, korupsyon. Kung bakit ganito yung pasweldo sa Pilipinas dahil sa korupsyon. Kung meron man tayong ipapanawagan ngayong mga panahon na to, una, tigilan ng mga politiko yung pagiging hipokrito nila at tarapin nila kung ano nga ba ang tunay na problema dito sa bansa na to. Iisa lang ho mga kababayan, korupsyon. Sa droga, korupsyon. Presyo ng pangunahing bilihin, korupsyon. Lahat ho yan konektado sa korupsyon. Korupsyon ho talaga mga kababayan. Habang mga kurakot ang nasa pamahalaan, kahit gawin nyo pang tag 1,000 kada araw, ewan ko lang kung meron pang mga businesses na mag-uumpisa pagka ganon, di ba? Dito tayo kay Rizal Ontiveros, tagapagligtas ng Pilipinas. Pakinggan nyo kung paano makapagsalita tong alin na to. Akala mo sa nangyari sa ano na yan, sa planong pagtaas yung sa panukala na itaas ang sweldo, akala mo pagka nagsalita siya sa susunod na kongreso, magagawa na ng paraan yan. Pambihira. Habang merong Rizal Ontiveros sa Senado, habang merong Martin Romualdez sa House of Representatives, at habang merong Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos sa Malacanang, huwag ho kayong umasa na bumuti ang kalagayan ng bawat isang Pilipino anumang oras mula ngayon. Ito, pakinggan natin mga Ma'am, bago kabayan. natin pag-usapan itong sa impeachment, una, dahil marami ho kayong inihabol na mga panukalang batas, na ito yung naging dahilan o idinahilan bakit hindi agad natuloy yung pag-convenio bilang impeachment court noong June 2 dahil priority daw ay yung pag-approve ng mga priority bills. Pero yung ending, maraming hindi naman ho naihabol. Kaya ba kontento o dismayado kasi hindi po
pag-approve ng BICAM report tungkol doon sa daily minimum wage hike para sa mga manggagawa. At pangalawa, wala din ho nangyari doon sa Magna Carta for Barangay Health Workers. Ayon ni Sally, talagang nararamdaman ko, naiintindihan ko kung bakit ang damdamin ng ating mga manggagawa ay Itong si Ma'am Shelly talagang ano niya yung tanong na pang bungad na tanong talagang ano ho yan, feed yung question na yan. Galing yung tanong na yan sa staff nitong si Risa Hontiveros. Kasi ito ang pinaka mainit na paksa bago mag-weekend. Itong itong swelduhan na to, no? Itong 200 pesos na sweldo na to. Siyempre, para makapagbida-bida itong si Risa, yan ang una nilang tatalakayin. Pero talaga ang pagpunta ang pag-interview dyan sa kay Risa Hontiveros, para huyan sa impeachment. Pero ito siyempre, meron hong kargadong tanong para kay Risa para makapagpapugit, makapagpaganda sa ating mga kababayang manggagawa. Huwag ko kayo magpapula. Naku, ano ho yan? Mambubudol din yung ali na yan. nararamdaman ko yung lungkot nila. Imagine, Hi, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am. Yes, hello, Miss Ellie. Ayan, medyo humihina po, nawawala-wala kayo. Pakiulit po. Pakiulit po. Nararamdaman mo. Oo. Babasahin lang naman. Ulitin mo na, madam. Babasahin mo lang naman. Babasahin mo na. Yung pagkadismaya na Nararamdaman ko yung... Oo, nararamdaman ko talaga yung pagkadismaya ng mga manggagawa natin dahil higit 3 dekada na mula nung nakapagsabatas tayo ng pagtaas ng minimum wage at kitang-kita naman natin hindi talaga kayang humabol ang sahod nila sa taas ng presyo at bilis din ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Kaya maintindihan nyo bakit excited sila na umabot na nga sa approved on third and final reading yung aming Senate version at pati yung kanilang House version. BICAM na lang sana. Kaya talagang nakakalungkot na naubusan ng oras, nag-run out yung clock nga ngayong 19th Congress. Pero ang masasabi ko sa ating mga tagapakinig na manggagawa, asahan po ninyo na sa 20th Congress, next month na lang po yan, Miss Sally, priority ko po na i-refile yung legislated minimum wage hike bill at gagawin talaga po namin ang lahat para maipasa na yan once and for all. Tagapagligtas ng Pilipinas, Risa Hontiveros yan mga kababayan. Siya ho ang solusyon diyan sa na yan, minimum wage hike kung tawagin. Siya lang ho talaga. Siya lang ang makakagawa niyan. Pagka wala si Risa Hontiveros, hindi ho masusolusyonan diyan. Ipa-file daw ho niya sa pagpasok ng 20th Congress. Kailangan niya ho ang boto niya sa 2028. Tatakbo ho ng presidente yan. Higa nga wala nang ibang pupuntahan yan tapos na termino niya, kumbaga kahit na manalo matalo, parang yan yung yan yung galawan nitong si Soto at nitong si Lacson noong 2022. 'Di ba? Tumakbo sila. Yan ang sitwasyon ni Risa Hontiveros ngayon. Sa 2028, kailangan ho niya nang tumakbo sa ayaw sa gusto. Tama, 2028 kasi 22 sila pumasok nila VP. O ngayon, ito na ho mga kababayan. Kailangan na ni Risa ang boto nyo. Ma'am, kung i-refile ninyo, i-retain nyo yung naipasa sa Senate na 100 o posibleng mas mataas sa 100? O posibleng mas mataas pa kasi bagong kongreso naman, baging filing. Basta ang pag-asa ko at sana pag-asa na kapitan din ng ating mga kababayang manggagawa dahil umabot na yan sa advanced stage of legislation ngayong 19th Congress. As in, nandun na sa pintuan ng BICAM. Ang tradisyon sa Senado usually mas mabilis nang na isusulong yan. Kaya talagang gagawin namin ang lahat. Nung napansin niya na, teka lang, ba't parang ako lang, collegial to hindi naman ako makakapagbasa ng batas na ako lang mag-isa, di ba? Ay dapat pala gagawin namin. Afterthought na lang hunang namin, pero yung gagawin ko, napakalaking pambubudol. Para hanggat maaga, maaprubahan na yan. So ma'am, tama lang yung sinasabi ng mga manggagawa na pinaasa lang sila, nagamit lang daw po sila sa nakalipas na eleksyon dahil ito ipinangako sa kanila noong kampanya. Well, tanungin din talaga nila kay Presidente dahil naalala ko kahit ng huling SONA ni Presidente, binanggit nila yung pagtaas ng minimum wage by law.
Pero sana hindi maiwan yung ating mga kababayang manggagawa dun sa pananaw at pakiramdam na ginamit lamang sila or lalo na pinaasa, halimbawa lalo namin sa Kongreso. Basta tingnan sana po nila na tagumpay rin na naisulong nila, na itulak nila hanggat sa pinakamalayo na inabot pa nito sa 3 dekada na naaprubahan ng parehong kamara yung on third and final reading. At aasahan ko rin naman po, Ms. Ellie, sila na sa susunod, sa 20th Congress, makakasama pa rin namin sila na siguruhin na this time na maging batas na yan. So ma'am, ngayon inaaral niyo na po kung magkano yung katanggap-tanggap at yung parang kumbaga yung wage increase na balanse between the workers and then yung kapakanan din naman po ng business sector. Inaaral na po ng Legis ko yan, Ms. Ellie, at simula at pangunahing pinagbabatayan, ano ba talaga yung kailangan ng manggagawa sa ngayon? Kung hindi man yung buo, at least klarong hakbang patungo dun sa pinaka-advocacy nila ng living wage. And then of course, maririnig naman natin yung pananaw ng iba't iba pang mga stakeholders sa private sector, sa civil society, ibang ahensya ng gobyerno pagdating sa pagdinig sa 20th Congress. So ito po ang yung gagawin niyo yung lahat para ito isang pangako na talagang tutuparin niyo na sa 20th Congress para sa mga manggagawa natin. Opo, kung pangakong nabigo ngayon, dapat promise kept sa 20th Congress. Ma'am, itong si dating Ano yan, matinding pambubudol na naman itong mga litanya na to nitong si Risa Hontiveros. Akala ko siguro niya, basta-basta na lang ho natin palalampasin itong kanyang interview na to at hindi ho natin gagawa ng reaction video. Nagkakamali ka dyan, Risa. Basta lahat ng sablay na sasabihin mo, talagang babanatan namin yan. Iisa-isahin namin. Ipapaliwanag namin sa sambayan ng Pilipino kung bakit hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. Pangulong Rodrigo Duterte, he is seeking interim release from the ICC detention, pero parang hindi binabanggit kung saang lugar kung sakaling mapagbigyan. Kayo ba'y conforme considering his age, yung kanyang health condition, o may concern kayo kung sakaling pagbigyan ito? Well, ako po may kumpiyansa sa ICC na tulad sa mga nauna ng mga moson, magdidesisyon sila ng maayos, no? Alang-alang sa proseso at alang-alang sa hustisya na hinihintay ng libo-libo, tens of thousands ng mga balo at ulila ng mga extrajudicial killings sa madugong war on drugs ni Duterte. So gayon din po yung inaasahan ko sa pag-consider nila at eventual pagdesisyon sa pinakahuling motion na ito, no? Paano masisiguro na magiging available siya sa hearing? Yung susunod ay nakatakda sa Setyembre. At paano masisiguro na mananatiling malaya at maluwag ang loob, no? Walang anumang pressure o coercion o kahit pananakot sa mga biktimang pamilya ng EJ case para makarating talaga po tayo dun. Di lamang sa pagdinig sa Setyembre, pero yung decision, eventual decision ng ICC sa kasong ito na hopefully maghahatid ng hustisya sa mga pamilyang ito. Kasi nga nag-express ng concern yung mga victims at saka yung mga witnesses. Kasi nga kung daw mapapalaya, baka daw yun magsilbing takot o danger daw dun sa mga victims at mga witnesses sa drug on war ng Duterte administration. Yun na nga po. Bukod sa pangamba na narinig kong sinabi ng ilan sa kanila na baka naman hindi na bumalik o gawing available ang sarili para sa pagdinig simula Setyembre. Ito naman po si Attorney Harry Roque. Ang sabi niya, inisyohan na daw siya ng resident ID o temporary ID ng Netherlands habang pinoproseso yung kanyang application for asylum. Ito ba ang magiging hadlang kung sakalin na idaan sa Interpol yung warrant of arrest laban sa kanya, or sa tingin niyo hindi ito magiging hadlang, ma'am? Well, kailangan i-confirm sa Netherlands at kung sa Germany mismo kung totoo yung sinabing iyon ni Attorney Roque. Di po ba? So, unang-una, yan ang ating dapat gawin, i-confirm po. At kapag naman nailabas na yung red notice
ng Interpol, gaya ng siguro kahit sinong tao, ano man ang hawak pang permanent o temporary ID, ay magiging subject sa prosesong iyon. Pero better, no, marap na lang po siya, harapin na lang Yun yung na nga mga kaso po. dito sa Etong si Shelly, kala ko pagka nag-i-interview ka, hinihingi mo lang yung punto de vista. Pero ito, better kung ganito, ganyan. Aba, ma'am, pambihira talaga. Oo, yan na nga ho ba sinasabi natin. ating bansa. Ilang beses ko na rin sinabi yung dati ni Sally, siya mismo abogado, alam niya na mali yung ginagawa niya, tumatakas siya sa mga legal processes. Simula sa lahat dito sa Pilipinas dahil may warrant ang gobyerno sa kanya at bilang abogado dapat alam niya ang dapat na Alam niya may warrant siya. Alam niya na yayariin siya ng administrasyon na to. Kung anong ginawa kay Tevez sa kanya, ginawa kay Vice President Sara Duterte. Mantakin niyo, Vice President. Yung Ma'am Shelly, tingnan mo to, ha. Alam ko naman na ka dyan sa mga senador na yan. Naiintindihan namin. Naiintindihan ko pinanggagalingan mo, madam. Tignan nyo ho, Vice President, pangalawang pinakamataas na pwesto sa Pilipinas. Nakakuha ng pinakamaraming boto noong 2026 vice presidential 2022 vice presidential election. Pero yung pambababoy na ginagawa kay VP Sara, halal na opisyal, ginaganyan siya. What more? Yung mga hindi vice president. Di ba? What more yung mga hindi vice president? Pastor, leader ng isang religious group. Nakita nyo anong ginawa ng administrasyon na to. Doon sa KOJC. Hindi, partida, napakalaking kongregasyon na napakalaking organisasyon. Pero nakuha ho nilang bastusin, nakuha ho nilang lapastanganin. What more itong si Harry Roque? Kaya wala ko kayo dun sa lugar na sabihin na parang mas maganda umuwi na lang siya, no? Harapin niya itong ganito ganyan. Kabalbalan ho yan. Pambihira, masyado ko kayo nakukulaya, madam? Sa totoo lang. Ayoko na. Yung nakita pakinggan. Sige, tuloy na. doon sa isang warrant ay pagharap doon sa issuing authority. So kapag Yun ang bigat ng akusasyon. Hindi. Usaping impeachment tayo. Usaping impeachment. Game. itong si Attorney Harry Roque. Pero Usaping impeachment po tayo. Ayaw natin. Sa impeached official at Yan. pumapatak ang orasan, 10 araw na dapat magpapadala si VP Sara ng formal answer niya sa amin, sa korte. So once na magpadala siya ng formal answer, pwede nang i-convene ng presiding officer, kami mga senator judges, para tanggapin at dinigin yung formal answer na iyon, and so on and so forth. So tuloy-tuloy na po itong trial na ito. So muli yung parang impression ni Senator Bato de la Rosa na yun daw nangyaring butuhan sa motion to return, parang tantamount na rin sa dismissal. Ibig sabihin daw po, yung 18 senador na bumoto pabor dun sa motion ay naniniwala dun sa kanyang sinabi sa privilege speech na unconstitutional at parang na-violate yung 1-year ban nung i-final na articles of impeachment sa Senado ng Kamara. So nakikita nga po natin, kinabukasan, agad-agad, forthwith, nag-comply na nga yung House of Representatives dun sa unang kondisyon sa inaprubahang motion ng majority, 18 members ng Senado. Nagpadala agad ng certification ng House na hindi nila nilabag yung 1-year bar rule ng Constitution sa pagtanggap ng 3 impeachment motions. Pero yun na nga, dun sa manifestation ni Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Marcos, pati pagkatapos nila na aprubahan yung motion nila, sinabi nga na dismissed, sinabi suspended, sinabi wala nang jurisdiction yung korte. Dun lumalabas yung intention nila at yung pagkaintindi nila dun sa inaprubahang motion. But nonetheless, dahil nakapag-issue na nga ng summons kay VP Duterte, ang korte may magpadala ng kanyang formal answer. Kahit nga dun sa
pangalawang kondisyon sa motion na inapprove ng 18, may pag-amin na tatawid itong impeachment trial mula ngayong 19th Congress hanggang sa 20th Congress. Kaya Pagkakataon na nga naman ho kasi nitong si Risa Hontiveros na magbidabidahan, magtali-talinuhan dyan sa impeachment na yan. Kaya kung di man matuloy yan, napakalaking panghihinayang ho ng alin. Totoo lang. Oo, wag magkaroon ng impresyon, wag madismaya yung ating publiko na tapos na itong prosesong ito. Hindi po. Kahit po sa mosyong inaprubahan ng 18 ay umaandar na po ang trial. At abangan natin yung formal answer ni VP Duterte doon sa summons na in-issue ng korte. Dahil yun yung susunod na hakabang na tatrabahuin ng korte. Sabi ho ni constitutionalist Munsod, parang ang Senado lumikha ng another issue to delay or derail the impeachment. Sa tingin nyo, ganun nga, ma'am? Ito nangyayari. May ganun bang, may mga nakikita kayo na parang may mga ilan na nag-e-effort to delay or derail the impeachment? Well, kung ganun man ang nangyayari at ginagawa nila, hindi na nila mababago yung fact na nagsimula na talaga itong trial na ito sa panunumpa ng presiding officer, sa panunumpa naming mga senator judges, sa pag-aproba namin ng rules of impeachment, at lalo na dun sa pag-issue nga ng summons sa impeached official. Kaya bilangin po natin yung 10 araw na dapat ay magpadala ng formal answer niya si VP Duterte. Ano pa man na delay na maaring subukang gawin, Miss Shelly, talagang magpupursigit po kami sa prosesong ito dahil yan ang inuutos ng konstitusyon sa amin. Yan ang tungkulin namin na ipamalas sa ating publiko na prinsipyo talaga natin bilang isang bansa, yung accountability. At Accountability, shout out sa PhilHealth. Nung nagtatrabaho ka pa sa PhilHealth, yung gandang PhilHealth, huwag mo kalimutan, madam. From realista, nung nagtrabaho siya sa PhilHealth, bigla siya kumanda. Alam ko, ano yun hindi naman pampaganda yung mga nandun Di ba? Mga medical assistants binibigay nila doon. Kaisa-isang empleyado ng PhilHealth na nung pumasok siya doon, paglabas niya, para ho siyang yung aurahan niya, iiba na. Kaya marami yung naghahanap sa alin na yun Ano daw nangyari nung nandun siya sa PhilHealth? I-share naman sa kanya, di ba? Accountability. Pag-usapan natin yung flood control. Pag-usapan natin yung kulang-kulang na BICAM report. Pag-usapan natin yung pagkuha ng pondo sa PhilHealth. Sino kayang accountable government official kaugnay dun sa mga issue na binanggit ko na yon? Diba?